Fine, I'm Zane. Stop crying. I called my nanny. Papunta na ang rescuers dito. Sabi niya sa akin dahilan ng pagtatanunghan ko. Ilang oras lang napansin kong may pilit nagbubukas ang pintuan ng elevator, kaya napatayo agad kaming dalawa. Pumasok ang dalawang lalaking mukhang magre-rescue ata sa amin at binuhat kaming dalawa. Isang sulyap ang ginawad ko sa kanya. See? Kalmang anas niya. Nakita ko may tumakbo papalapit sa kanya. Naka-uniform yun na mukhang pangyaya. Nani niya siguro yon. Baka sa mukha nitong nag-aalala at niyakap siya kaagad. Binuhat ulit siya ng nani niya at naglakad na papalayo. Maraming nagtanong sa akin kung okay lang ba ako at tumango lamang ako. Di ko na rin maintindihan yung sinasabi nila. Mukhang pinag-usapan nila yung tungkol sa elevator na nasira, kaya umalis na lamang din ako. Malumanay ako naglakad, gamit ang hagdanan papunta sa ward. Nanuyo na rin ang mga luha ko habang bitbit ang gamot. Agad na palaki ang mata ko na mapansin ang gamot na aking dala. Lagot ako nito. Kanina pa pinautos sa akin to eh. Mabilis akong tumakbo papuntang 4th floor. Hingal na hingal akong bumalik sa ward. Naabutan ko si mama na umiiyak na, kaya mabilis akong lumapit sa kanya at nilahad sa kanya ang gamot na pinabili niya. Naupo ako sa sakit nang isang matanggap ang malutong na sampal galing kay mama. Mama? San ka nang galing? Hindi ba't sabi ko sa'yo bilisan mong pagbalik dahil baka ano mangyari sa papa mo? Sigaw niya. Di ko na marinig ang iba pa niyang sinabi dahil nasulyapan ko ang pag-alis ng mga wire na nakakabit kay papa. Wala ng papa mo. Ito lang ang tanging nagpabalik-balik sa aking isipan na sinabi ni mama sa akin. End of flashback. Ilang butil ng luha ang tumulo sa pisngi ko nang maalala ko lahat ng dahilan kung bakit ayaw ko sa elevator. Matagal ko na kinalimutan ang mga pangyayari. Medyo naging blur na rin sa alaala ko. Pero lahat ng iyon hindi ko alam bakit malinaw na bumabalik sa aking alaala habang nandito ako sa loob. Napahinga ako na maluwag nang tumunog ang elevator, hudyat na umabot na ako sa floor. Himala, Kalya. Gumapit ka ng elevator. I-celebrate natin yan. Gulat at galak na sambit ng katrabaho ko dahil nakita niya ako at kalalabas namang elevator. Ngumiti ako sa kanya dahil pati ako gulat din. Ngunit ganun pa man masaya ako dahil naalala ko si Zane pala ang kasama ko noon. Biglang nagbagong plano ko. Panahon na siguro para sabihin ko sa kanyang totoo. Puno ng galak ang puso't isip ko habang naglalakad papunta sa office niya. Di ko man siya napasalamatan noon, may tsansa naman ako ngayon na pasalamatan siya kahit sobrang tagal na ng panahon. Di ko alam kung naalala niya pa ba o hindi pero bahala na. Malaking ngiti ang umukit sa labi ko habang pinipihit ang pinto papasok. Ngunit ang ngiting yon agad na napawi na napalitan ng pagtataka at katanungan. Halos mabagsakan ako ng langit at lupa sa natagpuan ko. Naparanok muna ako bago nagsalita. Nandito silang dalawa sa loob. Tiffany? Napalingon agad ako sa kinaroroonan nang makita niya ako. Kalya! Narinig kong tawag ni Zane pero hindi niya ako binalingan. Nanatili lang ang titig ko sa kasama niya. You're here. Sambit ni Tiffany na nakangiti. Nawala ang blonde ng kanyang buhok. Bumalik sa kulay itim at ang suot niya ay mukhang kaaya-aya. Naka-long sleeve siyang puti at naka-trouser na itim. Pinaresa ng maliit na pouch na dala niya. Ngumiti siya sa akin ng maamo na ikinataka ko. Napansin ko hindi rin masyadong pulang labi niya at mas naging formal ang dating niya ngayon. Anyway, Zane, I gotta go. I have a lot of things to prepare. Lumapit siya kay Zane para makipagbeso. Napalaki agad ang mata ko nang di man lang siya umilag at tinanggap pa talaga ang beso niya. Ingat! Kalmadong tipid na responde naman ni Zane. Sinulyapan muna ako ni Tiffany at nginitian ako bago siya tuluyang umalis. Nakatingin ngayon si Zane sa akin habang ako naman nagiinit ang mata sa nakikitang eksena kanina. Di ko na siya inintay makapagsalita at umalis na lamang din ako. Ilang taon nang lumipas, Zane, pero ang pinapakita mo sa akin walang kasiguruduhan ng lahat. Ang akala ko ba magiging magandang sa ating dalawa pero nagkakamali pala ako? Sa bagay lahat ng hinala ko puro mali. Nang makaalis si Tiffany, sumunod na ako. Iniwan siyang mag-isa doon sa kanyang office. Lokohan pala to, Zane eh. 3 araw na nakakalipas at 3 araw na rin kaming hindi nagpapansinan. Tuwing magkakatagpo ang daan namin, nagkukunwari akong may naiwanan para bumalik sa aking daan kahit wala naman. Mabutit di ako bumigay sa mga ginagawa niya kahapon at sa mga nagdaang araw. Aba, sino ba naman ako?
Nakahanda ng mga maleta ko sa labas dahil may gaganapin kaming team building ngayon. Ayoko sana sumama dahil may anak na ako at walang magbabantay sa kanila. Yung kasama ko naman kinuha sa bahay, umuwi ng probinsya. Kaso nag-volunteer si Aaron na siya munang magbabantay sa kambal. Kailangan ko rin mag-participate sa mga activities. Di ko alam pero naninibago ako sa kilos ni Aaron ngayon. Di naman yun siya ganyan dati eh. Bakit napaka-supportive itong pagsamahin kaming dalawa ni Zane ngayon? Nakarating na ako ng building. Nandun na din sa labas sa ibang mga kasama ko. Call time namin 6 a.m. pero nandito na ako ng 5:30 a.m. Malapit na mag-alas 6 at isa na lang ang hinihintay namin. Nakaramdam naman agad ako na parang sasabog ng pantog ko kaya't pumasok muna ako sa loob. Tumungo sa comfort room. Gumaan ang pakiramdam ko nang matapos. Nagugas ako ng kamay bago lumabas. Pagkalabas, kumpleto na palang lahat sa 4 na van. Di ko na rin mahagilap ang 2 maleta ko, kaya tumungo na lang ako sa isa sa mga van. Baka nandun na at pinasok na nila. Nasa kabila kalya, anas ng isa, nang papasok na sana ako sa loob. Mukhang puno rin sila doon sa loob kaya naglakad na ako sa kanilang sasakyan. Puno na ma'am, sa kabila baka pwede pa. Sabi naman ng driver ng van. Diyos ko, saan ba kasi nalagay ang maleta ko? Nandiyan ang gamit ko? Tanong ko kay Krisha na nakaupo sa front seat. Umiling agad siya. Wala eh, pero nakita ko kinuha ng isang employee kanina. Akala ko nasa unahan na sasakyan lang nilagay. Paliwanag niya, kaya't napayo ko agad ang noo ko. Grabe, ilang minuto lang ako umihit tas wala na? Wala pa sa 4 na van. Napalingon ako sa papalapit na sasakyan. Halos mapanganga ako na ibaba ang windshield at niluwa doon si Zane. Nakahawak sa manubela. Binaba pati ang suot niyang shades. Parang dating Zane lang. Narinig ko pa ang bulong-bulungan sa katabi kong van. Pero hindi pa nila sinarado ang pinto kahit puno na ito. Hala, grabe, ang gwapo. Ang angas talagang tingnan ni Sir Zane. Ang pogi ni Big Boss, no? Gusto ko silang gawaran ng matatalim na tingin at sigawan sila na, Hoy, may anak na yan. Tigil-tigilan ninyo. Pero bakit ko ba gagawin yun? Baka sabihin lang ako ng assuming. Come inside. Nasa compartment ang mga gamit mo? Ang kaninang mga puring naririnig ko ay agad na palitan ng bulong-bulungan na parang ayaw mo na ulit gustong marinig pa yon. Sa inis ko sa mga binabato nila sa akin, hindi na ako nagdalawang isip. Umikot sa may driver seat at pumasok na doon. Wala na rin akong magagawa. Puro na rin ang mga van at nasa loob din ng compartment niya ang gamit ko. Nakabusangot lamang ako. Ramdam ko ang pangisi ni Zane pero hindi ko na yon pinansin. Nakatingin lang ako buong biyahe sa labas ng bintana. Nasa hulihan kami at sinusundan namin ang 3 van na nasa unahan. Are you hungry? Tanong niya sa kalagitnaan ng biyahe. Umiling ako. Kahit ang totoo kanina pa ako nagugutom dahil maaga rin akong umalis. Fine. Baka gugutumin ka mamaya Malayo-layo pang biyahe. Inirapan ko na lang siya. Bahala siya sa buhay niya. Kung siya na lang kayang kakain. 10:00 na at totoo nga. Sobrang haba pala talaga ng biyahe. Akala ko malapit lang. Di rin kasi ako nag-check ng Google Maps. Napakurot noo ako nang umikot siya sa may drive-thru. Mabutit nasa hulihan kami kaya mukhang di rin kami napapansin na di kami nakasunod sa kanila. Let's order. Di na, kau na lang. Di naman ako gutom. Pangalawang beses, nagtaging ko kagad sa kanya. Gusto kong tampalin ang aking noo nang hindi mag-ooperate ang aking tiyan nang maamoy ko ang amoy ng pagkain na umabot sa labas pagbukas niya pa lang ng kanyang windshield. Your tummy says you're hungry. Pigil ang tawang anas niya. Di na lang ako nagsalita sa kanya. Napapahiya pa talaga ako eh. Pagkatapos niya magbayad, kinuha niya na ang mga tinake out at ibinigay sa akin. Kinuha ko na lang din yon dahil nagda-drive pa siya. Umikot na ang sasakyan at nagpatuloy na ang biyahe. Pagkarating namin, parang nawala agad ang pagod ko sa biyahe na makita ang tanawin. Nandito kami ngayon sa private beach resort. Bumaba na rin ang mga kasama namin at isa-isa na silang pumasok sa loob upang ilapag ang maleta nila sa kanilang mga kwarto. Bumaba na rin ako. Walang masyado nangyari nung nasa loob ako ng kotse niya. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung bakit hindi matanggal-tanggal ang pagkainis ko na makita kong nangyari nang nagdaang araw. Sinabayan pa kanina. Magaling naman akong hindi magpahalata kaya ipinagpatuloy ko na lang siguro. Wala na akong imek na kinuha ang 2 maleta sa compartment at pumasok na rin sa loob. Pumasok na ako sa room 202.
Binigyan lang kami ng 20 minutes para mag-retouch or maghanda bago pumunta sa labas para sa welcome program namin. Komportable naman ako sa suot ko, kaya ang ginawa ko na lamang ay nagsuklay na lang ng aking buhok para hindi na gumulo masyado. Pagkalabas ko ay siya ring paglabas ni Zane. Nagulat pa ako nang sabay kaming lumabas. Ang daming kwarto, pero nasa harapan ko pa talaga ang kwarto niya. Hindi naman akong pwedeng magreklamo pa para alisin siya sa harapan ng kwarto ko. Ang babaw lang ng problema ko eh. At sa pagkakaalam ko, pagmamayari niya rin itong resort na ito. No choice na rin ako kaya't sabay na rin kaming lumabas. Nakatingin pa ang iba sa amin. Kay Zane lang pala, habang naglalakad patungo sa kanila. Hindi ko rin maiwasang tingnan siya dahil mas bumagay ang suot niyang shades dahil sa sikat ng araw na tumatama sa akin. Walking model kumbaga, binayaran ng araw. Napansin ko, medyo iba na ang tingin ng ibang empleyado sa akin. Kaya naman, pasimple, muna akong lumayo sa kanya at tumabi sa mga kaibigan kong medyo close ko na rin. Bagay kayo, bulong naman kaagad ni Nabi sa akin nang makatabi ako sa kanya. Sinenyasan ko siyang tumahimik na lang muna dahil baka mag-start na rin ang MC. Pero ang totoo, iniiwasan ko lang talaga ang tungkol sa amin ni Zane. Baka ano na naman ang masamang sabihin ng iba sa akin. Iwas issue na lang. Nasa harapan pala kami ng resort ngayon. Nakakamangha na rin ang tawanan dito dahil sobrang expensive kong tingnan. Blue na blue ang dagat. May 5 floating cottage pa sa unahan. May mga naka-standby rin ng mga banana boat at jet ski. Before we formally start, let's give a round of applause to the firm owner who has been actively supporting us in our team building. Pumalakpak kaming lahat. Narinig ko pa ang tili ng ibang mga medyo bata pa kaya mga bagong empleyado na mukhang nasa 19 to 23 years old. Sus, kailan ba magmamature ang ugali nila? Kainis? Ba't bang init ang ulo ko ngayon? Napabuntong hininga na lamang ako at tinuon na lang ulit ang pansin sa harapan. Today is fast-paced workplace atmosphere where everyone competes against one another than cooperating to achieve a common objective. Encouraging cooperation has become essential. Pagkatapos ng introduction ng lahat, agad nagsimula kung saan doon ang bibigay ng lahat. Let's have a grouping first. Panimula ng MC. The boat is sinking. Group yourself into 10. Matapos niya sabihin yon, agad naghanap ang mga kagrupo ko na mga kasama namin. OMG! 10 daw! 10! Kunin niyo ako. Ako rin natataranta kakahanap para maging 10 din kami. Nag-hand count ako at kulang pa ng isa. Hala! 9 lang tayo! Reklamo agad ni Nabi. Tumili-tili din ang kabilang grupo. Kulang ng isa! Sigaw ng katabi naming grupo. Sorry guys, sa kanila muna ako. Anas ni Charmaine at tumakbo sa kabilang grupo. Naging kompleto na kaagad sila. Siya yung isang empleyado na grabe ko makatingin sa akin kanina. 8 na lang tayo. Kabanas, first game, talo ka agad. Reklamo ulit ni Nabi, pero maya-maya ay bigla itong umiting mag-isa. Tinignan ako. Mukhang may naiisip na ideya ito. Napataas agad ako ng kilay sa ginawa niya at sunod ang tingin ko sa kanya nang tumakbo ito paalis. Huminto siya sa harapan ng boss namin at ni Zane. Napasa po na lang talaga ako sa aking noo dahil sa ginawa niya. Pinanganak nga talaga tong walang kahihiyan sa katawan eh. Hindi ko alam paano niya napilit ang dalawa, basta ang alam ko na kompleto na rin kami. Nakita ko pa nga ang pagkadismaya ni Charmaine na makita yung kagrupo namin ni Zane. Bali 5 grupo kami ngayon. This is our actual first game. Nakikita nyo ba ang 5 flags na nandun sa unahan? Turo ng MC sa dagat at may pulang flag nga doon. Tumango naman ang lahat. Anong gagawin nyo? Kukunin nyo ang flag sa unahan. Isa-isa lang dapat at pagkabalik na ang mga kasama ninyo ay saka na lang ulit kayo tumakbo at dumangoy para kunin ang flag. 50 flags lahat ang naka-flat sa dagat. Napahinga ako ng malalim. Matapos sabihin iyon. Medyo ilang meters pa para tumakbo ka sa tubig hanggang salanguin mo na ako para makuhang flag. Pumesto kaming lahat sa dalampasigan. 5 linya lahat at 5 linya rin ang mga flags doon. Nakahanda na dito ang MC para sa counting. Let the game starts in 3, 2, 1. Go! At nagpito agad sila hudyat na nagsimula na.
Nagtawaran na kaming lahat talang iba, nagkakandara pa dahil ang hirap tumakbo sa tubig. Ilang minuto lang ay ako na ang sunod. Nang matapos agad ako naghanda at nagsimulang tumakbo nang lumangoy na agad nang hindi na tumukod ang paa ko sa tubig. Nang mahawakan ko ang red flag, ay agad ko na yon kinuhang isa at agad na rin ibinalik sa paglalangoy. Si Zane pala ang sunod. Hindi ko napansin, nasa likuran ko na pala siya kanina. Nice one, baby. Bulong niya sa akin dahilan ng pagtigil ko bigla, saka siya tumakbo at kumuha rin ng mga red flags. Hindi ba't galit ako kay Zane? Oo, galit. Yung mga lines niya talaga eh. Hindi seryoso kaya bawal ako magpadala. Halos mabingi na nga ako nang tili ng warang narinig ko galing sa mga babaeng baliw sa kanya. Sus, wag nga kayo dyan. Red flag yan, gaya ng hawak ng red na flag. Nang matapos ang lahat ay sobrang saya namin dahil kami ang nanalo. Lucky charm natin si Big Boss. Salubong sa akin ni Nabi. Napangisi na lamang ako at umiling. Bakit siya? Naglaro din naman tayo ah. Salubong sa akin ni Nabi. Napangisi na lamang ako at umiling. Narinig ko na ba ng paghalgalpak ng tawag niya? Bumalik na rin ulit kami sa harapan ng pumesto namin kanina. Sobrang basa naming lahat. First game pa lang pero hinihingal ng iba. Ganito talaga pag hindi na kayo mga bata ng kasama ninyo. There's a purpose why we put the flags there. Check your flags. Can't you see the number on the sticks? Napatingin naman kaagad kami sa mga sticks na nandoon. At this point, we will have a new groupings. Again, we will not emphasize competition. We emphasize how you work together as a group or team. Okay now, find your another group. Nagsimula na rin kaming maghanap ng bago naming kagrupo. Di ko ma-explain kung gaano kami kasaya ngayon. Dahil sa totoo lang, first time kong sumali ng ganito. At napansin ko, ganito pala ang pakiramdam pag nakasali na. At nang sumapit ngang alas 12, kumain muna kami sa my cottage at nagpatuloy ulit. Pagkatapos noon, malapit nang magabi at pumunta muna ako sa aking room para magpalit ng damit. Parang gusto kong maligo sa dagat ngayong gabi. Nakasuot lang ako ng high-waist bikini na kulay itim, up and down. Sinapawan din ng cover-up para comfortable din akong maglakad-lakad. Nasa dalampasigan na ako at naglakad-lakad muna ako nakapaa habang dinaramdam ang pagtama ng hangin sa aking mukha at balat. Ilang taon din na nakalipas simula na makaapak ako ng dagat. Medyo namimiss ko na rin ang ere at amoy dito. Masasabi kong naging busy na nga talaga ako dahil maski dagat hindi ko na rin napuntahan pa. Napalingon ako sa likod at medyo malayo na rin pala ang nilalakaran ko. Babalik na sana ako sa cottage na may biglang humawi sa aking bewang. Para akong nanigas nang maramdaman iyon. Sino? Shhh! Pigil niya habang nasa insang hintuturo niya. Nakatapal sa labi ko. Doon ko napansin si Zane pala iyon. Bakit ka nandito? Ines sa tanong ko. I am the first one who came here first. Ako siguro dapat magtatanong niyan. Are you following me? Malokong ising nais niya, kaya't napairap naman agad ako sa kanya. Asa ka naman? What's wrong? Tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Kaya sa kanyang tanong, kaya hindi agad ako nakasagot. Ano? Are you trying to avoid me? What's wrong? Napanganga lamang ako sa sinabi niya. Kailangan pa bang sabihin yon? Hindi pa ba obvious? Ang manhid mo pala talaga, Zane. Wala naman. Walang ganang sagot ko. Anong gamit ng pag-explain ko kung siya mismo ay hindi marunong makaintindi? Akma sana kung aalis nang pigilan niya ulit ang kamay ko. We cannot solve this if you're just like that. Inis akong lumingon sa kanya habang nangingilid na ang mga luha. Medyo madilim na rin dito sa aming pwesto at malayo na rin sa mga cottage kaya walang masyado nakakakita sa amin. Pero gayon pa man, medyo maliwanag din ang buwan kaya nakikita ko pa rin ang kanyang mukha. Wala naman tayong dapat pag-usapan pa eh. Matigas na anas ko habang nakatingin pa rin sa kanya. Tell me, dagdag pang tanong ni Zane. Sa pagkakataong to, mas tumapit ako sa kanya at mahina siyang sinuntok sa dibdib. Tumulo na rin ang luha kung kanina ko pang pinipigilan. Walang salitang lumabas sa aking dibdib at tanging hikbi ko lang ang naririnig ko. Sa aming dalawa at pagtanggap ko sa mga suntok niya. Hindi ko siya hinayaan pumalag. Hinayaan lang akong ilabas sa kanya ang mga hinanakit ko. Bakit ka ba ganyan?
Panimula ko habang umiiyak pa rin. Ang bigat pa rin kasi sa dibdib. Hindi lang dahil kay Tiffany kundi pati na rin sa lahat-lahat. Ang manhid mo, Zane. Hindi pa rin siya umimik at tinayaan lamang ako na magsalita. Anong silbi ng pagpapakita ng motibo ng mahal mo kung si Tiffany pa rin pala ang gusto mo? Who said that? Kitang-kita ko, Zane, sa office mo pa lang. I did not like her. Napasinungaling pala talaga eh. Dire-diretso lamang ang sabi ko sa kanya. Ang kanyang kunot noong tingin sa akin ay agad na palitan ng ngisi, kaya naman nagtaka ko. So you're jealous, ha? Sidaktong ani niya at pinunasan niya ang luha kong tumutulo kanina. Kinagat ko ang labi ko at hindi na muli pang umimik. Nakakainis, mukhang nag-e-enjoy pa siya sa ginagawa niya. Habang tinitingnan kong umiiyak sa harapan niya. She's inviting us to attend her upcoming wedding. Tumigil bigla ang luha ko at biglang umatras pabalik. Ramdam ko ang mga dugo kong pumunta sa aking mukha dahil sa sobrang init noon. Namumula ako sa kahihiyan. Ikakasal na si Tiffany sa iba? Napakagat ulit ako sa pang-ibabang labi dahil sa sobrang kahihiyan nang nilahad niya pa sa akin invitation card galing kay Tiffany. I was about to give you this recently, but you're still avoiding me. Kalmado pa ring anas niya. Bakit di mo sinabi sa akin? Nahihiyang tanong ko. Di sana hindi kami umabot sa ganito na walang imikan? How am I supposed to tell you the truth? You did not even give me a chance to explain, baby. Sorry. Why are you sorry? It's not your fault. Nagselos ka lang naman. Bahagyang sabi ni Zane. Sorry. Pag-uulit ko at sa pagkakataong to, yumuko na lamang ako. Di pa ako handa sa reaksyon niya at maaaring ibato niya sa akin. Bakit, Kalya? Pinalik ko ulit ang tingin sa kanya. Kailangan mo na rin sigurong malaman, Zane. Huminga muna ako ng malalim bago sabihin yon sa kanya. Ang kaninang gumaang pakiramdam ko, napalitan ng pagbigat dahil sa revelasyong aaminin ko sa kanya. Anak natin ang kambal. Ikaw ang ama, nina Zack at Sarina.